Itago niyo na lang ako sa pangalan na Myrna, taga Palawan. Kinuha lang ako ng tiyahin kong si Tia Esperanza. Kailangan daw kasi niya ng makakasama sa bahay. Tagalinis, tagaluto at tagalaba. Kasambahay kahit pamangkin ako ng asawa niya. Nagtataka nga ako kung bakit mas close pa si Tia Esperanza kay tatay at nanay. Kahit si Tio Romel naman ang pinsang buo ni nanay. Pero dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, wala na akong gaanong tinanong sa mag-asawang Esperanza at Romel. Sumama na ako kaagad sa kanila. Mag-iingat ka ron, Mirna, ha? Kung magkakaproblema, huwag kang magdadalawang isip na padalhan kami ng sulat. Kabilin-bilinan sa akin ni nanay at tatay bago kami maghiwalay. Baon ko sa pag-alis ang pangakong iaahon sa hirap ang mga magulang ko. Simula lang ang pakikisama ko sa mag-asawang Romel at Esperanza. Kung sakali, plano ko nang maghanap ng iba pang trabaho na mas makakatulong sa pamilya ko. Mabait naman ang mag-asawa. Magiliw at hindi sila madamot. Sa biyahe pa lang, nilibre na nila ang pamilya ko ng grocery at kumain na rin kami sa kainan na tuwing kaarawan ko lang napupuntahan at nakakain. Kain lang ng kain, Mirna. Sobrang payat mo, sabi sa akin ni Tia Romel. Naiwan kasi kami sa mesa noon. Nagpaalam ang misis niya na magsi-CR. Nginitian ko si Romel. Sige po, salamat. Nahihiya akong sabi. Alam mo, maganda ka. Makinis. Biglang sabi pa nito sa akin. Nagkatitigan kami. At noon lang ako nakadama ng kakaibang pakiramdam nang dahil sa makahulugang tingin ng isang lalaki. Salamat po. Nasabi rin po yan sa akin ng asawa niyo. Ani ko sa kanya. Palagi naman kasing sinasabi sa akin yon ng asawa niya. Lihim nga akong naiinggit sa misis niya. Magaganda kasi ang suot niyang damit. Gayon din ang mga alahas. Ang nasa isip ko noon ay parang Amerika na ang Maynila. Sabi ko pa sa isip ko, bagay sa akin ang mga ganong suot at alahas. Buti na lang at naisipan mong sumama sa amin. Sigurado ako, magiging bihasa ka sa Maynila. Yung mga suot ng Tia SP mo, makukuha mo yon o higit pa. Yun kasing si SP, matanda na ng mahinog at bumihasa. Kimi ako ngumiti. Noong panahon na yun kasi, hindi ko pa alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero alam ko naman na may edad ni sila ng maging mag-asawa. Nakwento yon ng magulang ko sa akin. Unang gabi ko sa bahay nila. Agad kong nakitaan si Romel ng kakaibang ugali. Dahil laking probinsya ako, maaga akong nagigising. 4:00 lang nung magising din si Romel at nagbanyo. Paglabas niya mula sa paggamit ng CR, nakasuot na lamang siya ng boxers. Nagtimpla siya ng kape na animoy baliwala lang ang ganoong kasuotan sa mga mata ko. Huwag ka nang mailang kapag ganito lang ang ayos ko dito sa bahay. Alam mo kasi, higit pa rito ang makikita mo sa mga susunod na araw, Mirna. At ang sinabing iyon ni Romel ay tunay nga. Hindi pa man kasi ako katagalan na nasa kanila, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil na rin sa dagundong ng dingding. Inosente ako dahil taga-probinsya ako. Pero hindi naman lingid sa akin ang gawain na yun ng mag-asawa. Pero kakaiba pala kapag nasaksihan mo na talaga ng malapitan. Mula sa maliit na awang na dating may pako, nagmasid ako sa ginagawa ng mag-asawa. Marahas akong napalunok nang ang unang bumungad sa akin ay ang kabuang harapan ni Romel. At kaya naman pala ako nabulabog, yung headboard pala ng kama nila nakadikit sa dingding ng kwarto ko. Ang gwapong tingnan pala ni Romel kapag ganoon.
Tagaktak ang pawis. Nakalukot ang mukha dahil sa gigil sa asawa. Hindi ko na nga halos pansin si Tia SP kung hindi lang pinatalikod siya ni Romel kaya pumaharap siya sa akin. Para akong nainggit sa reaksyon ng mukha ng misis niya. Nakakagulat ang tagpong yun, ngunit mas nakakagulat kung paanong nag-react ang katawan ko sa aking mga nasaksihan. Kusang napahaplos ako sa leeg ko pababa sa aking shorts. Ilang gabi rin na nangyari yun. Kada gabi na napapanood ko sila, nagagawa kong sumabay sa kanila. At nakakagulat na tila nag-e-enjoy din talaga ako. Pero nung huli, tinanghali ako ng gising. Napo na yun ni Romel. Naiwan kami noon sa bahay. Masama daw ang pakiramdam niya kaya hindi siya pumasok sa trabaho. Si Tia SP naman, hindi pumasok kagabi, kaya umagang pasok nung araw na yon. Minsan, gabi ang pasok niya, pero natitsyempo naman na gabi rin ang pasok ni Tio. Family driver kasi kaya walang fix na oras ang trabaho. Iisa lang daw ang mga amo nila kaya ganun. Mukhang tinanghali ka ng gising ngayon, Mirna. Natutunan mo na ba? Ho? Nabigla akong sabi kay Tia Romel. Nagulat ako at nagsalita siya sa malapit sa batok ko. Nakapusod kasi ako noon. Nang humarap naman ako, kinorner niya ako sa mga braso niya. Mahigpit na napasandal na lang ako sa lababo nang ilapit ni Romel ang mukha niya sa akin. Tinatanong ko kung natutunan mo na ba yung napapanood mo tuwing gabi. Parang wala na akong naririnig ng oras na yun. Nakakawala ng matinong ulirat ang init ng hininga ni Romel. Gwapo rin siya, kaya mas nawili akong pagmasdan siya. Nagagupuhan ka ba sa akin? Bigla niyang naitanong. Hindi ako makakibunon kasi ang lakas ng tibok ng puso ko. Kung nagagapuhan ka at naiinggit ka sa ginagawa namin ni Tia Esme mo, pwede naman kitang turuan. Aaminin ko na. Hindi naman ako tunay na anak ng mga magulang ko. Hindi tayo tunay na magkamag-anak. Pag-amin sa akin ni Romel. Nagulat ako sa isiniwalat sa akin ni Romel. Pero nabaliwala yun dahil sa sobrang kaba ko sa oras na yun. Ewan ko ba kung dahil lang ba sa sinabi niya na hindi kami magkaano-ano talaga, kaya nagkalakas ako ng loob na kumonyapit sa batok niya. Wala na ako sa sarili. Sa puntong yun, maarab niya akong sinuyo sa labi. Lalo na nang maglandas ang magaspang niyang haplo sa kurba ng katawan ko na umabot pa sa pagitan ng mga hita ko. Napapikit na lang ako at hinayaan siya sa gusto niya. Namalayan ko na lang na nakababa na pala ang suot kong manipis na short sa sahig. Ipinaharap niya ako sa pader. Iniisip ko noon kaya niya ginawa yun ay baka para hindi niya ako makita. Kasi baliktarin man ang mundo, si Tia SB pa rin ang talagang asawa niya. Minuto lang, nakuha na ako ng buo ni Romel. Hindi ako makahiyaw sa takot dahil baka marinig kami ng mga kapitbahay. Sabi ko na nga ba, ako ang magiging una mo. Usal pa ni Romel nang magsawa na siya sa akin. Hingal siyang nakangiti sa akin ng mga oras na yon. Simula noon, nag-iba na ang ikot ng mundo ko sa bahay ng mag-asawa. Palihim din na kinuha ni Romel ang number ko. Puntahan kita dyan sa kwarto mo, Mirna. Isang gabi ay text ni Romel sa akin. Napakagatlabi ako. Hindi ko na sana gustong pumayag, pero mahirap awatin ang tukso. At ayaw ko mang aminin, hinahanap-hanap ko na talaga si Romel simula nang may namagitan sa amin.
Sa banyo, kung saan alam namin na nasa kabila lang si Tia SB, lakas loob kaming nagpakasasa ni Romel. Hindi ko makakalimutan yun. Doon ko nadama na ang ganda ko, dahil halos mabaliw din si Romel sa akin. Lumipas ang mga araw, pero hindi kami nagpaawat ni Romel sa aming bawal na ginagawa. Sakto, kaarawan mo ngayon, di ba? O eto, may regalo ako sa'yo. Naiyak ako sa tuwa. Binigyan ako ni Tio Romel ng singsing. Sa sobrang dami kong problema, hindi ko na naalala ang birthday ko. Kaya pala may cake sa ref. Binili nilang mag-asawa para sa akin. Kaso lang, hindi ako binati ni Tia SB kasi busy siya nung mga nakaraan. Salamat, Tio Romel. Nagagal akong yakap pa sa kanya. Salamat lang ba? 18 ka na. Marami ka nang alam. Baka naman pwede tayo mamaya. Napangisi ako sa ibig niyang sabihin. Masaya ako sa tuwing masaya si Romel. Niyakap ko ang sarili ko kung pag-ibig na ba ang nadarama at kahit hindi sumasagot ang puso ko, alam na agad ng katawan ko na oo. Kaya walang humpay kaming nagpakasasa ng mister ni Tia ng araw na yon. Sa lahat ng sulok ng bahay, sa lahat ng libreng pagkakataon at oras, hindi kami nagpaawat kahit pawis na kami pareho. Napapansin ko na parang laging gusto mong maiwan ka dito sa bahay, Romela. Hindi maiwasan na babagsak ko ang pinggan. Isang umaga kasi, ayun ang nasambit ni Tia SP sa asawa niya. Oh, ano nangyari sa'yo dyan, Mirna? Sita ng ginang sa akin. Wala po. Dumulas lang tong pinggan. Nasugatan ka ba? Nag-aalalang tanong naman ni Romel. Kinilig naman ako dahil dun. Wala eh. Pag-ibig na ngang talaga. Hindi ako nasugatan. Papasensya na nabasag ko yung pinggan. Hinging paumanhin ko sa kanila. Ayos lang yung nabasag na pinggan. Mahal, huwag mo nang ibaw sa sahod ni Mirna yan, ha? Sabi ni Romel sa misis niya. Nagdabog ang misis niya. O hayaan ang sahod ng pamangkin mo. Nakakaya naman sa inyong magtiyo. Hindi ako makapagsalita. Lalo na nang basta na lamang umalis ang misis niya. Pakiramdam ko kasama na sa dapat kong ihingi ng tawad ang kung anong namamagitan sa amin ni Romel. Huwag mo nang intindihin si SB. Kulang kasi sa dilig kaya ganun. Kinuha ko ang inabot na sahod ni Romel. Mahilig siyang tumayo sa likod ko at sabay yayakap sa bewang ko. At ako naman, hilig ko namang hayaan lang siya sa kapilyuhan niya. Tiyo, ayoko na po. Itigil na natin to. Kulang sa pagsang-ayon na sabi ko. Paano ba sasabihin na tama na at ayoko na? Gayong ang katawan ko, sumigi na naman sa pagtugon. Ilang sandali pa, muli na namang tumugon ang katawan ko kay Romel nang tuluyan niyang maibaba ang shorts ko sa sahig. Yung tinatawag nilang Gloria, sa tingin ko, 10 ang bilang noon pag si Romel ang kasama ng kung sinong babae na abutin yun. Ang galing! Kaya naman pala. Ganun na lang ang gulat ko. Nang araw kasi na yun, nahuli kami ng misis niya. Magpapaliwanag po ako, Tia. Nanginginig ang labi kong sabi. Pero imbis na magalit, biglang naggalas ng suot noon si Tia sa harap ko mismo. Sinabi niyang panoorin ko sila ng asawa niya. Dahil sa takot at pagkabigla, hindi na ako nakakilos pa. Nanatili na lang ako nakatingin sa kanila. Sa lamesa nila ginawa. Ang sakit sa puso habang pinapanood silang mag-asawa. Iniwasan ko na silang makita sa ganoong tagpo dahil dama ko ang pag-ibig ko para kay Romel. At bilang parusa sa naganap sa amin ng mister niya,
Sinaktan niya ako sa pamamagitan noon. Mahal mo ba si Romel kaya ka umiiyak ngayon? Nagtaka ako sa mapang-uyam na tonong ginamit ni Tia sa akin. Pasensya na. Masyado kong mahal si SB para ipagpalit sa'yo. Matapos sabihin ni Romel yun sa akin, tumawa silang dalawa. Hindi ko na nagawang magtanong. Bigla kasing pumasok ang isang foreigner. At doon, sinabi ng mag-asawa na ang lahat ay palabas lang. Inakit ako ni Romel para sa pagkakataon na yun. Ang mapalasap ako sa isang foreigner. Hindi ko na nagawang makapiglas. Sa labis na pagkadurog ng puso ko, sumang-ayon na lang ako na pagsawaan buong magdamag ng isang foreigner. Pagkatapos nun, ay binayaran niya ako ng malaking halaga. Sa labis na galit ko sa mag-asawang Romel at SB, hindi ko sila hinatian sa inaasahan nilang pera. Labis ang pagkadurog ko sa mga naganap. Pero sa kasalukuyan, naisip ko na lang na gawing tuntungan ang mga nangyari para mas mapalago ko pa ang sarili ko. Kahit nadurog ako at naloko ng mag-asawa, ayos naman ang pamilya ko at heto pa rin ako. Nasa ayos at nagbibilang na ng salapi. Magsilbi sana ng aral ang kwento ko para sa mga marurupok na tao na tulad ko. Maswerte lang siguro ako na hindi inadya ng pagkakataon na mabuntis ako. At lalong hindi inadya na tunay kong tiyuhin si Tito Romel. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. At paalam. Muli, ako po si Myrna.